Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa mga tagapakinig ng Sityo Bangungot. Ako po si Andeng, taga-Norte. Lalaki po ako. Hindi ko na po sasabihin kung saang banda kami ng Norte para hindi po ganoon kabulgar dahil alam kong may makakakilala sa akin. Marami din po kayong taga-subaybay dito sa gawin namin at dahil din sa kanila kaya ko nakilala ang inyong channel. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng buhay ko pati ang kwento ng mga lolo ko. Matanda na po ako ngayon. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang buhay natin. Kaya gusto ko nang ibahagi ito para naman pagdating ng araw ay may makakarinig na minsan may kagaya pala namin na nabuhay sa mundong ito. Hindi ko po alam kung pamilyar kayo sa tinatawag na key keepers o tagapangalaga ng susi. Mahiwaga po ang susi na ito, Sir Jupiter. Nalaman ko lang ang gamit nito nung nagkaisip na ako. Ang susi pong ito ay pambukas sa isang pintuan kung saan doon pinakakawalan ang mga nilalang na hindi dapat nandito sa ating mundo. Ako po ay ampon ng isang key keeper. Isang bansag na kami lang din ang nagbigay sa aming sarili. Bata pa lang po ako noon nang mabuksan ang aking isipan sa hiwaga na mayroon ang ating mundo. Kinamatayan na ito ng mga lolo ko pero naaalala ko pa rin ang kabutihan nila at tapang habang tinutupad ang kanilang tungkulin. Ang susi pong pinangangalagaan namin ay may kalakihan ang sukat. Una ko itong nakita na suot ni Lolo Paeng. Nilagyan pa niya ng tali para ikwintas. Kagaya ito ng mga sinaunang susi na malaki. Bilog ang hawakan at pahaba ang dulo na may keywords at bit. Ako po ay ulila na dahil namatay ang nanay ko nang ako ay ipanganak. Wala na rin po akong tatay dahil sumakabilang bahay siya. Ang kwento sa akin ng lolo ko. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking biolohikal na lolo, si Lolo Tito. Pero bata pa lang po ako ay nakakakita na ako ng mga hindi nakikita ng ibang tao. Namana ko ang kakayahang ito kay Lolo Tito dahil pareho kaming may kakayahan. Para hindi ako matakot sa mga nakikita ko, sinanay niya ako kung paano kontrolin at gamitin ang kakayahan ko. Para makapamuhay raw ako ng normal kahit naiiba ako sa karamihan. Si Lolo Paeng at Lolo Tito po ay magkaibigan. Ipinakilala ako ng biological kong lolo kay Lolo Paeng noong minsan na nagkita sila at kasama ko. May pinag-uusapan sila noon na tungkol sa susi at sa kakayahan daw ng apo ni Lolo Paeng. Hindi ko naman sinasadyang marinig ang usapan nila, pero ang naaalala kong sinasabi niya ay ang apo ni Lolo Paeng na may kakayahang galing daw sa dilim o sa dyablo. May kakambal daw na ahas na kulay itim ang kanyang apo at nagpapakita raw ito sa panaginip ng apo niya. Nagkakatotoo raw ang panaginip na yon kinabukasan o kaya ay sa mga susunod na araw. Hindi raw niya pwedeng ibigay ang susi sa apo niya dahil doon.
Kailangan daw ay sa katulad ni Lolo Tito na galing din sa liwanag o sa mabuti ang kakayahan. Mayroon din naman daw ibang susi si Lolo Paeng na pwede niyang ipamana sa kanyang apo. Pero yun daw ay para sa proteksyon nito para hindi magamit sa masama ang kakayahan ng kanyang apo. Hindi ko maintindihan ang usapan nila noon kasi bata pa po ako. Pero nung nagkaisip na ako, saka ko lang naintindihan ang lahat. Tinuruan ako ni Lolo Tito na magbasa ng litanya, mga dasal, mga orasyon, mga nobina, pati na ang pagtawag sa pangalan ng dyablo na noon ay hindi ko alam na dyablo pala ang tinatawag ko. Pinamememorize niya sa akin ang mga dasal na yon. Lagi rin niya akong pinag-i-ehersisyo para daw tumibay ang katawan ko at lumakas. Dahil darating daw ang araw na marami akong matutulungan. Isang gabi nagising akong nahihirapan si Lolo Tito sa paghinga habang natutulog. Dinig na dinig ko siyang humihilik pero mabibigat ang paghinga. Natatakot ako dahil may pagkakataong humihinto sa paghinga si Lolo ng ilang segundo. Akala ko ay hindi na siya humihinga. Mabuti na lang bumabalik din ang hininga niya. Pagbaling ko sa kanya ay may nakita akong malaking nilalang na nakadagan sa kanyang tiyan. Takot na takot ako dahil noon lang ako nakakita ng ganoong halimaw. Sobrang laki nito na parang higante. Kahit nanginginig ako sa takot ay sinubukan ko itong itulak para umalis sa pagkakadagan sa ibabaw ng dibdib ni Lolo. Pero hindi man lang ito matinag. Malamig at makinis ang katawan ng halimaw na yon, pero dahil gabi hindi ko gaanong makita ang kabuuan niya dahil kulay itim din ito. Nahahalo sa dilim ng gabi ang kanyang kabuuan, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit. Alam ko, natitiyak ko kung gaano ito kalaki sa pamamagitan lang ng pakiramdam. Naririnig kong tinatawag ako ni Lolo Tito pero hindi ko siya pinapansin dahil mas gusto kong itulak ang halimaw na nakadagan sa kanya. Nagpatuloy pa rin ako sa pagtulak sa nilalang na yon. Ang takot ay napalitan na ng galit. Nagalit ako sa sarili ko kasi wala akong magawa at maitulong. Pakiramdam ko noon ay walang silbi ang pagiging bata ko dahil sa liit ng aking katawan. Naramdaman ko na ang panghihina ng aking braso. Tumingin ako kay Lolo nang hawakan niya ako sa braso. Alam kong wala na siyang lakas at hindi na niya kaya ang bigat ng nakadagan sa kanyang halimaw dahil bilang na lang ang kanyang paghinga. Dahil doon ay niyakap ko si Lolo at nagmamakaawang huwag akong iiwan. Takot na ako noon kasi nakikita kong hirap na siya. Kahit ang magsalita ay pautal-utal dahil kinakapos na ng hininga. Binulungan niya ako at sinabing hanapin ko raw si Lolo Paeng at tanggapin ang susi na ibinibigay nito sa kanya. Sabi pa niya mas marami raw akong matututunan sa poder ni Lolo Paeng at sana raw, balang araw, marami akong matulungan. Iyak na ako ng iyak noon kasi alam kong namamaalam na siya at yun ang ayokong mangyari. Ang iwanan niya ako at hindi na makakabalik pa.
Kitang-kita ko siyang sobrang nahihirapan na. Bumubuka ang bibig, pero wala na akong naririnig na mga salita. Hanggang sa huminto na siya. Nakadilat at nakangangapa. Hindi na siya humihinga. Sinanay ako ni Lolo na makakita sa dilim, kaya't kahit papaano ay nakakaaninag ako. Hindi ko alam ang gagawin. Mabuti na lang nung gabing yun ay dumating si Lolo Paeng. Sabi niya naramdaman daw niya ang nangyayari kay Lolo. Pero nalungkot siya dahil hindi niya inabutang buhay ang lolo ko. May kasamang batang babae si Lolo Paeng. Nahihiya ito at nagtatago sa likod ni Lolo. Mas bata sa akin ang kasama niyang batang babae. Matapos mailibing ng lolo ko, inampun na ako ni Lolo Paeng dahil wala na akong mapupuntahan. May mga kamag-anak ako pero ang sabi nasa malalayong probinsya na at hindi rin naman ako kukunin ng mga yon. Ayaw daw kasi nila ang ginagawa ng lolo ko. Hindi sila naniniwala noon pa. Nung magkasama na kami ng batang babae na apo ni Lolo Paeng sa bahay nila, doon ko naalala ang usapan ni Lolo Tito at Lolo Paeng tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung bakit iba ang pakiramdam ko sa batang babaeng yon noon. Kahit walang ginagawa ay parang galit ako sa kanya. Pag tinitingnan niya ako, nagagalit na agad ako. Hanggang sa hindi ko maiwasan na sugurin ko siya. Inaway ko talaga siya. Gumanti siya at sinampal ako. Matapang siya kahit bata pa lang kami noon. Umiyak nga ako nung sinampal niya ako. Kasi pakiramdam ko noon, tumabingi ang mukha ko. Malakas siyang sumampal. Pero siya, hindi siya iyakin. Kahit tinutulak-tulak ko na siya, ay hindi umiiyak. Hindi rin natatakot. Doon ako napaisip kung anong klaseng bata siya. Nalaman kong Lilac ang pangalan niya dahil sinabi ni Lolo Paeng. Sabi ni Lilac sa akin, huwag daw akong bastos at nananakit ng babae. Sa mura niyang edad ay alam na niya yon at alam na rin niyang lumaban at ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya doon ko na siya tinigilan. Yung pakiramdam kong galit sa kanya napalitan ng takot. Doon din ako nagsimulang mailang sa kanya kasi nakakatakot po talaga ang mata niya. Ang sama po niyang tumingin. Akala ko sa paglipat ko sa bahay nila Lolo Paeng, hindi na ako makakakita ng mga kakaibang nilalang. Pero hindi pala. Doon ko nalaman na kahit saan pala ako magpunta ay makakakita ako. Ang nakakatakot pa, mas maraming nilalang sa lugar ni na Lolo Paeng. Napansin ko ang pintuan nila sa likod ng bahay. Kakaibang lock ng pinto. Parehong sinususian ng magkabilang lock. Hindi mabubuksan kapag walang susi kaya hindi talaga yun nagagamit. Kailangang sa harapan ng bahay dumaan para makapunta sa likurang bakuran. Wala namang makikita sa likod bahay kundi ang maliit na hardin at groto kung saan ginagawang pahingahan ang lugar na yon. Nang mga ilang araw na ako sa bahay nila, napapansin kong si Lolo Paeng lang ang naglalabas-masok sa pintuan sa likod bahay. Kasi siya lang ang may susi na kakaiba
na kayang buksan ang pintong yun. Nung una kong nakita ang susi ni Lolo Paeng, akala ko ay kwintas niya lang yun dahil lagi lang nakasabit sa leeg. Naalala ko yung sinabi ng lolo ko na mas marami akong matututunan sa puder ni Lolo Paeng. Pero mas marami akong tanong sa isipan dahil sa pagiging misteryoso ni Lolo Paeng. Kaya isang araw, naisipan kong sundan si Lolo Paeng nang buksan niya ang kakaibang pinto. Pero mabilis siyang kumilos. Naisara niya agad bago pa ako makalapit. Nagulat ako nang biglang lumapit si Lilac sa tabi ko. Simula nang sinampal niya ako ay hindi pa kami nagkakausap na dalawa. Akala ko ay sasaktan na naman niya ako kaya lumayo ako agad. Pero nagulat ako nang magtanong siya kung gusto ko raw bang pumasok sa loob. Dahil nga gusto kong malaman kung anong meron sa pintong yun, tumango ako sa kanya. May inilabas siyang susi mula sa bulsa. Kagaya nung kay Lolo Paeng na susi ang hawak niya. Tinanong ko siya kung saan yun galing. Ang sagot niya, ibinigay raw yun ni Lolo Paeng sa kanya. Nag-aalinlangan ako sa sagot niya nang bigla kong maalala ang usapan ni na Lolo na may susi rin si Lilac, pero proteksyon lang niya yun. Pipigilan ko sana si Lilac pero naisuksok na niya ang susi sa siradura at nabuksan na niya ang pinto. Sa una ay wala naman kaming nararamdaman hanggang makaramdam na ako ng lamig. Nagtanungan pa kami kung naramdaman ba naming pareho. Pareho nga po kami ng nararamdaman. Maya-maya pa ay palamig pa ng palamig ang hangin na nanggagaling sa labas ng pintuan. Napakadilim din sa labas. Pareho kaming nagtataka kung paanong naging madilim doon gayong tanghaling tapat noon. Parang ibang mundo ang nasa labas ng pintong yon. Hanggang sa bigla kaming nakarinig ng malalim na pagtawa. Para itong nanggaling sa loob ng balon. Umi-echo pa sa loob ng bahay ang tawang yun at napansin din naming gumagalaw ang mga gamit sa bahay na parabang lumilindol. Pareho kaming takot na takot ni Lilac kaya mabilis niyang isinara ang pinto. Maya-maya ay may malakas na puwersa ang tumutulak sa pinto. Parang may gustong magbukas kaya tumulong na rin ako sa pagtulak ng pinto. Pero biglang natumpa si Lilac. Bahagyang umawang ang pinto at kitang-kita ko ang pagdausdos ni Lilac na parabang may humahatak sa kanya. Sumisigaw siya na may nakahawak daw sa paa niya at hindi raw niya matanggal kahit na tinatadyakan niya ito. Binitawan ko ang pinto para tulungan si Lilac na makawala. Hinatak ko siya sa braso. Pero hindi ko man lang siya magawang hilain papasok sa loob ng bahay dahil ang lakas ng nilalang na humihila sa kanya. Pati ako ay nahihila na rin ng nilalang na nasa labas ng pinto. Sigaw kami ng sigaw ng tulong pero parang walang nakakarinig sa amin. Sobrang lakas ng tili ni Lilac kaya napaka-imposible talaga na walang makarinig sa amin. Alam kong may mga kasama kaming tao sa bahay. Mayroon pang nasa bakuran at nagkwekwentuhan. Hanggang sa maalala ko yung mga salitang pinamemorize sa akin ni Lolo Tito. Nagsimula akong magdasal at banggitin ang mga salita. Naramdaman kong may mainit na hangin na yumayakap sa akin para itong tumutulong sa akin
na mahila si Lilac. Nang malapit ko nang mahila si Lilac, biglang nagsara ang pinto at naipit ang kanang paa niya. Takot na takot kaming pareho nang muling bumukas ang pinto. Sinipa ko ito para hindi mabuksan, pero sigaw naman ng sigaw si Lilac dahil naiipit ang paa niya. Tumigil ako sa pagsipa sa pinto nang marinig ko na ang boses ni Lolo Paeng. Sinasabihan niya kaming huwag itulak ang pinto dahil papasok siya sa bahay. Nawala ang takot ko dahil dumating si Lolo. Natataranta si Lolo Paeng nang makita kami ni Lilac sa ganoong kalagayan. Kaya bigla niyang binuhat ang kanyang apo at akala ko talaga ay pagagalitan niya kami. Mas una niyang inisip si Lilac kaysa magalit. Mabuti na lang talaga pilay at sugat lang ang nangyari sa paa ni Lilac. Ginamot siya ni Lolo Paeng at nilagyan ng benda ang paa niya. Ilang araw din siyang hindi makalakad. Doon kami nagsimulang maging magkaibigan ni Lilac. Nalaman kong hindi pala siya nakakakita ng hinaharap. Hindi rin siya nakakakita ng mga nilalang kagaya ng nakikita ko. Nananaginip lang pala siya. Nakikita niya sa panaginip ang kakambal niyang itim na ahas. Gaya nga ng nangyari sa kanya nang maipit siya ng pinto, na panaginipan niya raw na nakapulupot sa kanan niyang paa ang kakambal niyang ahas. Kinagat pa nga raw ang paa niya, dahilan para magising siya sa panaginip. Ang akala niya ay masusugatan lang siya sa paa o di kaya'y matatapilok. Pero iba pala ang kahulugan ng kanyang panaginip. Sinabi rin ni Lilac sa akin na napapanaginipan raw niya si Lolo Tito. Nakahiga raw ang kakambal niyang itim na ahas sa dibdib ni Lolo at tinutuklaw raw si Lolo. Gusto raw niyang sabihin kay Lolo Paeng pero buong araw itong wala sa bahay nila dahil pinuntahan ng mga nagpapatulong at nagpapakonsulta tungkol daw sa mga pamahiin. Pakiramdam daw niya ay parang sinadya ang araw na yon para hindi matulungan ni Lolo Paeng ang lolo ko. Dahil din sa nangyari sa amin ni Lilac, kinuwento na sa akin ni Lolo Paeng ang tungkol sa pagiging keykeeper. Ang susing yun daw ay ginagamit para makolekta ang isang spirit o entity at dinadala sa kwartong binubuksan ng mahiwagang susi. Kagaya raw sa backdoor ng bahay nila, lagusan daw yun patungo sa lugar kung saan pinakakawalan ng mga ganoong nilalang. Noon pa raw ay alam na niya ang aking kakayahan dahil ikinuwento sa kanya ni Lolo Tito. Kaya naisip daw niyan ako raw ang humalili sa kanya pagdating ng panahon dahil alam daw niyang alam ko na ang tungkol sa kakayahan ni Lilac na hindi galing sa mabuti. Ngayon ay ako na ang may hawak ng susi na yon, Sir Jupiter. Ibinigay sa akin ni Lolo Paeng bago siya mamatay. Akala ni Lolo Paeng ay interesado si Lilac sa susi, kaya palihim niya sa akin na ibinigay. Pero nang makausap ko si Lilac, ayaw din naman pala yun dahil alam niyang mahirap maging keykeeper. Nang mapangalagaan ko ang susi, doon ko lang nalaman kung para saan ba ito. Nalaman kong may mga nilalang na galing sa ibang mundo at naliligaw dito sa ating mundo.
dahil minsan ay bigla na lang nabubuksan ang kanilang lagusan. Dahil sa pagkamangha sa liwanag na nakikita nila, pinapasok nila ang lagusan. Pero hindi na sila nakakabalik. Kaya po ang trabaho ko ay kunin ang mga nilalang na yon at ibalik sa mundo nila. Nalaman ko rin na hindi naman pala lahat ng entity ay masama. Nagiging mapanakit lang sila dahil sa takot nila sa tao na baka saktan sila. Kaya minsan ay nagbibigay sila ng sakit o di kaya ay parusa. Pero kapag nakipag-usap ang tao at humingi ng tawad ay pinagagaling naman nila. Nawala ang takot ko sa kagaya nila mula nang hawakan ko ang susi. Pero talaga pong mahirap ang gampanin na ito. Alam kong hindi lang naman ako ang keykeeper sa mundo. Paminsan-minsan na lang din akong umuwi sa dating bahay ni na Lolo Paeng mula nang ako ay magkapamilya na. Si Lilac na ang nakatira doon kasama ang pamilya niya. Nagpupunta lang ako doon kapag nakakahuli ako ng spirit or entity para ibalik sa mundo nila. Pero ngayon pong ako ay matanda na, hindi ko na magampanan ang trabaho bilang tagapag-alaga ng susi. Pero hindi ko po ito balak ipamana dahil mahirap po ito. Gusto kong mamuhay ang mga mahal ko sa buhay bilang normal na tao. Kaya isasama ko na ang susi sa oras na iwan ko ang mundong ito. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Mahilig po pala ako sa radyo dati pa. Kaya ngayong nasa moderno na tayong panahon, isang programa nyo sa aking pinakikinggan sa ngayon. Marami pong salamat sa pagbasa ng aking sulat. Naway marami pa kayong kwentong mabasa para marami rin kaming mapaglibangan. Ako po uli ito, si Andeng. Maraming salamat. At ngayon naman, eto na ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout going out to Shasha Sudario, Lei Mendoza, Janice Garcia, Twinkle Joy Mohar, Cheng Rojas, Teresita Aguilar, Bess Shin, Athena Lee, DJ Hernosril at Elmer Ibanez Jr. Magbasa naman tayo ng ilang magagandang comment mula kina Roxy Pedzold at Twinkle Joy Mohari. Sabi ni Roxy Pedzold, "What a way to end your weekday with Sitio Bangungot's story. Nakakawala ng pagod after a hard day's work ang mga kwento nyo. Maraming salamat sa lahat ng sender ng stories at sa mga narrators nating sobrang nakaka-relax sa lamig ng mga boses. More power and God bless you always." Sabi naman ni Twinkle Joy Mohar, "Good day, Sir Jupiter. Matagal na po kaming nakikinig ng family ko sa inyo, lalo na po yung bunso kong kapatid na si Enziel dahil ang gaganda ng mga stories nyo. Sana po mabasa yung comment ko para po sa kanya. Pumanaw po siya last year, December. Sana po mabasa ninyo. Our condolences, Twinkle Joy." Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.